parang kung i-discuss po kasi natin, eh, sobrang baka abutin tayo ng isang araw. Ako So, sigurado, kulang Miss pa. Gina. So, yun yung pine-prepare namin po sa inyo is yung pinakang-basic na ino-orient din po namin sa aming mga client. Alright. So, bakit po ba tayo kailangang mag-file ng taxes? Anong benefits po na makukuha natin once nag-file po tayo sa BIR, tayo po ay tax compliant. So, although meron pong mga nakakalusot, hindi po lahat ng pagkakataon is makakalusot po tayo. So, yun po sana yung maintindihan ng mga online sellers. Yes, So, ma'am. per market po tayo. So, may mga services kaming ino-offer, then in compliance with BIR regulation. So, sana yun pong mga online seller, maging open-minded po tayo. Ano po, so hindi yung open-minded na networking. Networking. So, so kasi 'pag naririnig nila yung BIR, sasabihin nila, "Ay magastos 'yan, ay ano 'yan, matrabaho." So if you want to stay longer in the game, you need to comply. And then yun po yung pinakang objective namin, mai-orient din po yung nasa community ninyo. Bakit po ba kinakailangan nating mag-file ng taxes? At ano po ba yung mga benefits na makukuha natin 'pag po tayo ay naging compliant? Okay. So to start po, may Miss Lulu, puwedeng pa-share po ng screen? I'll just have to mute all and then mag-ask to mute na lang po ako kasi may iba pong naka-ano pa. Yan po. Naririnig po ako? Opo. Okay. So, magpapakilala po muna kami. So, we are in the team of 3 po. Si Miss Lulu po, meron po kaming sari-sariling mga bookkeeping firm. Si Miss Lulu po is auditor po siya sa mga malalaking corporation. So, LGB Bookkeeping and Accounting Services po yung name ng business niya. Ako naman po is Simply G Finances Bookkeeping Services. So, mostly meron din po akong mga international client and then local client. And our CPA po is Miss Rowena de Chavez. So lahat po ng mga regulation para ma-update po tayo is siya po yung nagha-handle. So we help you understand as our banner po, we help you understand your numbers to grow your business. So the only way to grow po is to understand your number. Yun lang po. So kung hindi niyo po naiintindihan yung in and out ng business niyo, mostly po is yung grow nyo po is patigil-tigil. So, yung direction nyo po is hindi siya ganun ka-smooth. So, pero we help po business in achieving success. Pero kailangan po nating i-ensure na tayo po ay tax compliance. Avoid penalty po, we need to file our taxes on time. Next, please. So, for our content po for today, so, meron po kaming 5 part, which is, yung number 1 po is, why do I need to register my business? Na mostly, ang hirap i-explain po sa mga client kasi nakalusot nung pandemic, ayaw na talagang mag-file. Next naman po is, paano ba kung magre-register ako? Ano ba yung step? So, pinasimplify na lang po namin 'to, para po maintindihan nating lahat. Then number 3 po is yung tax computation kasi may 8%, may graduated, mayroong VAT, may non-VAT. So, si client or kayo po as online sellers is parang narinig lang yung numbers, takot na. So, yun po is dahil hindi naman kasi nila naiintindihan. So, by doing this webinar po, sana may makuha po kayo sa amin. Then yung number 4 naman po is benefits when you register your business. Ito po yung paulit-ulit naming sinasabi. Ano ba yung makukuha ko 'pag nag-register ako? Then meron po kaming ibibigay na time para magtanong po kayo sa ating CPA kasi kaka-attend lang po niya ng ano sa BIR. So masasagot po niya lahat ng mga tanong niyo. Pero siyempre limited lang po yung oras. So yung pong tanong niyo sana is yung talagang pain point niyo para ma-address po natin. So next please. So proceed na po tayo sa part 1. Why do I need to register my business? Siyempre tax compliance po 'yan. Mahirap po kasi yung takbo ka ng takbo sa BIR. So, tapos yun po is more opportunities for growth.
So kapag po tayo ay tax compliant, pwede po nating i-display yung business natin kahit saan. Since kayo po ay nasa online platform, digital world na po 'yan, so parang ang dali lang i-market kapag legit kaysa sa fake. Kasi 'pag fake tatago-tago ka. So and then isa po yung nilabas ng revenue regulation po ng BIR, lahat po ng online platform is nire-require na po ng BIR. Yung po kasi kailangan mag-submit po kayo ng COR. So, to avoid po yung sales restriction. So, ngayon sasabihin niyo, "Ay, kasi nakakapagtinda pa naman ako." Yun kasi yung mga naririnig ko sa mga online seller. Hanggang kailan po? So, ang deadline po niyan is meron lang silang binigay na timing para po kayo ay mag-prepare. So, yun po is isa po is ayaw po natin ng penalty. Kaya kailangan po nating mag-register. Baka po yung kinita natin in the long run is maging penalty lang po natin, sayang naman. So, next please. So, ganyan po, gusto nating magnegosyo, simulan po muna natin sa pinakang yung basic. So, meron po kayong kapital, may pera kayo. So, next. So, meron kayong skills, alam niyo na may marketing skills kayo, customer services, content generation, pricing strategy, product listing, and others. Alam niyo na eh, maano kayo eh, madiskarte kayo. So, next. Tapos may product na kayong ibebenta. Ano meron? Kayo ba ay nasa line ng beauty, personal care, household goods ba, mga damit ba, electronics? So, yung pong mga ganyan na sa platform, di ba na-choose po nyo yan? So, next please. So, kung kayo po ay meron na lahat ng nabanggit ko, hahanapin naman po natin yung inyong right market. Nasaan ba sila? Pang sila ba ay pang Gen Z? Sila ba ay pang mga bagets, yung product nyo? So, yun yung iko-content niya, di ba? Then, nag-hire po kayo ng tamang tao. So, kung meron po kayo niyan lahat, ready na po kayong mag-business. So, next please. Pero, ito po yung laging paulit-ulit naming pinapaalala. Ay, next. Pakibalik po. Everyone po has the right to engage into a business. Kahit sino po. Pero kapag nag-engage po kayo sa business, meron po tayong duties and responsibilities. Not only po sa ating business, but to the government. So, siguro naman po self-explanation na po, explanatory na natin, no? Hindi lang profit. Meron po tayong responsibilities sa government. Kumikita tayo, syempre, kailangan ng portion natin is makapag-share tayo. So, next please. Hopefully, medyo na-condition na po yung ating mind. So, ngayon naman po is, paano ba magre-register? Okay, ready na ako, may business ako. Ngayon, gusto ko, i-register ko na yung business ko. Ready na akong maging legit online seller. So, ang una po dyan is, kailangan nyo pong mag-register sa DTI, yung inyong business name. Pero hindi po ibig sabihin na kapag nag-register tayo ngayon sa DTI is yun na po yung magiging permit natin. Hindi po. Yung DTI lang po is parang license nyo lang po. Yung parang branding nyo, name. Kunwari, Lloyd, Digital, yung ano, DCN po ba yun? So, yun po yung naka-name sa kanya sa DTI. Then, si DTI po, pag nag-register kayo, is naka-tie up po siya ngayon sa BIR. So, within 30 days, kapag nag-register po kayo sa DTI, kailangan nyo pong mag-show up kay BIR. So, sana po clear po 'yun sa inyo ha. Hindi po puwedeng nag-ano na kay DTI tapos na. Hindi po. Online registration po siya, online din po yung payment. Requirement po siya sa BIR registration. Tapos siya po ay nire-renew every 5 years. So, depende na lang po 'yan kung anong scope ang pipiliin niyo, yung barangay, national, municipality, gano'n. So, siguro po yung iba aware na po dito sa DTI. So, hindi na po natin masyadong bibigyan ng ano, ng emphasis. Next naman po is yung BIR registration. So, meron po tayong dalawang form. Kung kayo po ay self-employed individuals or professional, gagamit po kayo ng 1901 form. So, application po ito para sa mga self-employed, yung mga single proprietorship, professional, mixed income individuals, tapos resident alien, engaged in trade, business, estate, and trust.
So, pag naman po kayo ay corporation or partnership, so iba naman pong form. Yun po ay yung so 1903 naman po. So, siguro meron po ba ditong corporation na so kung meron man po, so yung 1903 po yung gagamitin po natin. So, 'pag corporation po meron po siyang SEC naman. Mamaya po i-di-discuss po namin kung ano po yung mga requirement. So, next Okay. please. So, ito po, yung requirement po dun sa 1901, so kailangan po natin ng DTI, yung kanina po, no? DTI Certificate of Business Name Registration. Government ID, lagi naman po yan kahit anong government transaction. Tapos yung BIR printed receipt or invoices. Tapos yun pong final and clear sample only receipt invoices. And then loose documentary stamp. So once na mag-register po kayo sa BIR, syempre wala pa po kayong authority to print. Bibili po kayo ng resibo, yung temporary resibo nyo po from BIR. Yun po yung sinasabi dyan. So kapag po, yun po is, bago po mag 1 year, or maubos nyo na yung binili nyong resibo kay BIR, dapat po nakapagpa-print na po kayo ng resibo nyo. Yung may pangalan nyo na, bawa, DCN, digital marketing. So, nakalagay na po doon yung TIN, kung kayo po ba ay BAT or non-BAT, tapos contact number nyo, email address nyo. Para in case kung may magrereklamo, mabilis po kayong matitrace. Joke lang. So, so yun po talaga yung purpose niya, di ba? We are in a business po, so kailangan compliant po tayo. So, per corporation naman po in partnership, ito po yung sa SEC. So, kailangan po natin ng Certificate of Incorporation. Tapos, license to do business in the Philippines, kung foreign man po yung corporation. Article of Incorporation or Partnership. Tapos, yun din po, yung resibo po. And then, yun lang po yung need natin na i-comply. So, next please. Then reminder po ha, kung kayo po ay may TIN number na nung kayo po ay kunwari, kayo po ay nagtrabaho na dati, tapos gusto nyong mag-business, yun pong TIN number nyo is yun lang din po yung gagamitin nyo. So yung isang TIN number po is yun lang po, kahit ano pong line of business nyo, yun lang po talaga. So bawal po ang multiple TIN. Pwede po tayong makasuhan. So ina-update lang po yan ni BIR. Parang inano lang po, ito si Lloyd, may ganito siyang business. So yung kung ano po yung TIN number nyo na inisyo ng BIR nung kayo po ay wala pang business, yun pa rin po yung gagamitin natin. Then kung kayo naman po ay walang TIN number, syempre kailangan po nating mag-apply. Bago po kayo makapag-engage sa business, kailangan po nating mag-secure ng TIN number. So pupunta po tayo sa BIR, then kailangan po nila ng valid ID. Tapos, parang may pipil-upan kayong form kung para saan po yung purpose nun. So, next please. So, pag naka-register na po kayo sa BIR, may makukuha po kayong COR. So, ito po yung ina-upload nyo ngayon sa Seller Central. So, yung Senator. 2303. Opo. So, yun po yun, discuss ko kanina, yung DTI, 30 days, kailangan BIR, manual and online registration. Pero sinabi lang po na online, pero madalas mayroon pa po kasing mga RDO na hindi kayang mag-online. So, manual po siyang pinafile. So, may BIR receipt po kayo. Siyempre, pag po kayo ay nagkaroon na ng Certificate of Registration as COR, nandyan po yung mga compliances na dapat yung i-comply. Nandyan po yun kung anong form ang ipa-file nyo, kung quarterly po ba or annually. Makikita nyo po yun sa COR nyo. Then, syempre, kung hindi po natin siya makomply, may penalties po tayo. So, may kinakandak naman pong seminar si BIR in case talagang litong-lito kayo. So, pwede po kayong magtanong doon. Panoorin mo yan. Ay. Ay, Miss Gina, ayan ako. Okay po. So, ngayon po is na-register na po natin yung business natin sa BIR. So, as municipal ordinance naman po or barangay ordinance, kahit po tayo nasa online seller, nire-require pa rin po tayong mag-register ng business license po natin and mayor's permit. So, i-check nyo na lang po yung municipal ordinance nyo. Ito po is renewal po
on or before January 30. Hindi po siya requirement kay BIR due to pandemic na iba yung rulings nila. Pero kung ano po yung sinasabi nung municipal niyo, kunwari kailangan lahat ng online seller is naka-register sa kanila, i-issue-han nila ng mayor's permit, so kinakailangan po nating mag-comply. Then isa din po siya sa requirement ng business closure. So kung kayo po ay seryoso sa business niyo, bakit naman po magsasara, 'di ba? Wag po sanang kumuha lang tayo ng mayor's permit kasi magsasara. So gusto nga natin kumita ng pera, so kailangan po ay seryoso po tayo. So next please. So ito po yung sample, ano po ba yung ATP na sinasabi? So yung ATP po is yung authority to print. Dito na po ninyo kung ano po yung resibo niyo, ngayon po invoice na po yung tawag. So 'pag po kayo ay mayroong authority to print, madadala niyo na po yan sa accredited na printer na naka-register kay BIR. Tapos kung ano po meron po siyang sequence number ng yung resibo niyo, ire-record po siya ngayon ni BIR. Kunwari yung resibo niyo po is invoice 0001 up to 001,000, yun po ngayon yung ire-record ngayon ni BIR kasama po nung files niyo. So, wala po talagang ligtas ano po. So, yung may resibo kayo, meron kayong, ATP meron kayong ATP pero lahat ng mga invoices na ire-release niyo kay customer is, naka-record din po kay BIR. So, magpapa-print lang po kayo sa accredited na na business printing na recognized po ng BIR kasi sila po is nakalagay naman po siya dun sa BIR kung sino-sino po yung mga printing machine na allowed lang nila. Then alam na rin po nila kung ano po yung format. So ngayon po is invoices na po yung ginagamit. So next please. So far po ba is nasusundan po ba o masyado akong mabilis? So Tama lang, medyo Miss ano Gina. na po. Ano na po 'to ha, parang, basic na lang po, pinadali lang po talaga namin. So yun po ha, ang under provision po ng BIR on ease of paying taxes, yun ito po yung maririnig niyo na EOPT. So Revenue Regulation Number po 7-2024. So yung lahat po ng sales of goods or services must be covered by an invoice. Dati po kasi, receipt, parang official receipt. Ngayon po dapat ano na siya, invoice na, which is now the main document for claiming taxes. Then, yung pong importante lang po sa atin is sellers po are responsible for ensuring invoices contain all necessary information. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na yung inyo pong invoice na ipapagawa dapat may contact number, may PIN number, may email address, tapos may address. So next please. So yun po, ang ano lang po natin is paano kung may OR pa ako, yung official receipt pa yung nakapangalan. So yung lahat po ng mga unused na official receipt, until December 31 na lang po niyo siya puwedeng gamitin. Tapos kailangan niyo na pong magpalit ng resibo. So dapat po may lumabas na po siya dun na invoice. Papalitan na po natin yung official receipt to invoice. Yun lang po yung pinakamabilis na explanation po diyan. So next please. So ayan po, naka-register na po tayo ng business. Ngayon kailangan po natin ng book of accounts. Kapag po kayo ay Yan ang nandun, nakakalito, Miss Gina. meron po tayong journal, ledger, cash receipt journal, cash disbursement journal. Kapag naman po kayo ay BAT, meron po kayong 6 na books na dapat i-maintain. Journal, ledger, cash receipt, cash disbursement, subsidiary sales journal, at subsidiary purchase journal. So sasabihin niyo, "Ay ang dami-dami naman." Pero kung mame-maintain po siya ng maayos, ang linaw-linaw po ng financial niyo, alam niyo yung lumalabas niyo na pera, ano yung mga nagde-depreciate niyong asset, ano-ano yung mga business transaction niyo. Kung siya po ay mame-maintain niyo, mare-record niyo po siya ng maayos. Kahit
pikit kayo, alam niyo, "Ay, kumikita ako ng 1,000,000 per month. So, yung portion na gan'to is napapunta sa ganito. Yung ganitong portion is napapunta sa ganitong area." So, alam niyo na po kung lahat po 'yan is mame-maintain po niya ng ayos. So, next please. So, 'yun po ang isa po sa mga advantages ng maintaining books and proper bookkeeping. Siyempre compliance po 'yan sa tax regulation and other legal requirements. So, kung it helps in timely accurate filing of tax return, reducing the risk of penalties in audit. So, kung kayo po is laging, alam niyo kung ilan um, yung books niyo po laging ready every time magbisita po kayo ng BIR. So, wala po ano, walang kakaba-kaba. Nandito po, oh, yung aking books. Then, financial clarity, ito po yung lagi niyang sinasabi, "Ay, ang dami namang i-me-maintain," kasi magkakaiba nga po kasi siya. May sales, may expenses, may general ledger, may asset na nagde-depreciate. So, hindi po natin sila puwedeng sama-samahin, baka po lalo tayong malito. So, makakapag-create po kayo ng realistic budget, hindi yung hula-hula lang na, "Ay, feeling ko yung sales ko last month mataas." Iba feeling natin pero in reality po pala hindi. So, yun po yung medyo masakit na sasabihin, "Ay, hindi naman necessary yung accounting or bookkeeping kasi feeling ko kumikita ako ng malaki." Pero in fact po is kumita kayo ng malaki pero ang dami niyo palang losses. So, nakakapag-budget kayo, "Ay, ganito ang laki ng nagastos ko sa ganito, bawasan ko kaya?" So, yung pong mga gano'n na makakapag-create kayo ng strategy. Then siyempre yung 'pag mangungutang kayo sa bangko, 'di ba? Humihingi sila minsan ng financial statement. So, kung wala po kayong maayos na books, ano ba yung business ko ba, kumikita ba o hindi? So, ang hirap parang pagtiwalaan. Kunwari si Sir Lloyd lalapit, "Mangungutang ako ng 5,000,000 tapos ano naman ang ano ko, ano security ko na pauutangin ko siya?" Sabi niya kasi kumikita siya daw ng 10,000,000. Sabi niya lang, kaya lang nasaan yung documents? So, ito po magagamit po natin 'yan, yung mga financial statement po natin. Then, made-detect po natin yung mga errors and fraud. Yung minsan yung mga ninanakaw na pera is dahil alam naman ng mga kasama niyo na wala kayong proper bookkeeping, um, nakukuhanan yung budget niyo ng hindi niyo nalalaman. So, ito yung medyo medyo ano, medyo masakit na minsan yung pinagtiwalaan nating tao is kamag-anak natin or kaibigan natin, dahil sobrang trusted natin sila is sila pa ngayon yung kumukuha ng pera. Dahil Naku, hindi nga marami yang ganyan, Miss Gina. dahil alam naman nila hindi mo nga alam yung sales mo, hindi mo nga alam yung ano mo, yung asset mo. Siyempre kinuha ko na pala yung sasakyan mo, wala ka namang record, 'di ba? Tapos hindi ka naman accountant, hindi ka naman bookkeeper, so puwedeng-puwede kitang lokohin. So may mga gano'n tayong case na siyempre ayaw po nating mangyari 'yun sa inyo. Kaya kinakailangan po talaga natin na maging tayong open-minded na ito possible mangyari, ano ba yung solusyon na puwede kong gawin. Then siyempre operational efficiency. Save time, resources. Then kapag may mga employees po tayo at hindi po tayo nag-comply, aray ko po, may mga penalty po tayo. So yung mga alpalis naman, so meron kang employees hindi mo siya dine-declare kasi hindi mo alam. So may penalty din po yun, ha. So kailangan po yun sa mga online seller. Kasi sasabihin nila, "Ay yung empleyado ko kasi kapatid ko, eh." Pero pinapasahod po natin sila, pero hindi natin siya puwedeng i-deduct as expenses. Kasi wala naman tayong proper documentation. So next please. So ito po yung preservation of books of account naman. So 5 years po from the deadline of filing return. So wag niyo pong itatapon. Kung mayroon pong mga protest or claim, puwede po niyan nating maging basis. Then sa mga auditor po katulad ni Miss Lulu, yan po yung hinahanap. Siyempre, hindi puwedeng ano lang tayo, sabi po kasi niya ganyan, nasaan yung evidence, 'di ba?
Kailangan yung data natin is realistic with evidence, dun lang po kami maniniwala. So, yung taxpayer po with computerized accounting system need po na mag-update ng system nila by June 30, 2024 with prior to BIR approval. Ano po ba yung mga accounting system na ginagamit nyo? Baka meron kayong ginagamit dyan, SAP or ano man. So, kailangan po tayong mag-update. So, next please. So, ito po yung sample. So, sabi ko nga po sa inyo, hindi po namin kayang i-discuss lahat, 'di ba? Yung sales journal po natin, yung mga benta natin, 'di ba? So, nandito po yung cash disbursement, yun naman po yung expenses natin. Sa general journal naman po is lahat na po ng mga transaction natin. So, hindi po namin siya mako-cover lahat, baka abutin po tayong 12:00. Next po. So, sabi niyo ang dami-daming i-me-maintain, iba-iba po kasi yan ang purpose. Then ito po, meron po tayong balance sheet, income statement, so ano yung mga trial balance yung adjustment na gagawin niyo. So, naka-record po siya diyan. So, kung may proper recording po kayo bookkeeping, meron po kayo diyan Oh, na I'm sorry po. Excuse me po. I'm sorry. yes po. Yung pinapakita nyo, yan ba yung sinusulat dun sa journal or iba pa ito Yan din na po. documents? Yan din So po. ito yung usual, ito yung format na isinusulat sa journal, yung kulay blue. Opo. Okay. Pwede ba tayo mag-slide back? Mabigyan na sila ng chance to maano lang ba, ma-screenshot nila yung Sige po. just to give them idea kung ano yung ayan 109 participants. So Saka depende po you yan have sa ano niyo ha, ito po sample lang, depende po yan sa product niyo. ah Opo, sample lang po basta siya, magkaroon lang sila ng idea. idea. Kasi ayan yung dyan sila nawiwindang kung ano yung ilalagay, ano yung content. So at least may konting idea kahit papaano. Mm. Ayan. So ayan. So siguro naman na-picturean na nila. Sige. Okay na po Then ma'am. Thank mamaya you. po, kung may tanong pa po regarding po dito, so pwede po silang magtanong. Okay. Sige. So right now, screenshot nyo. Then if you have questions, dyan kayo mag-base sa mga nakuha ninyo. Thank you ma'am. So next please. So sa tax computation na po tayo. So ibigay ko na po yung speaker po natin dito is si Miss Lulu para explain po sa inyo ng maayos kung ano po ba yung tax computation, ano yung mas advantage para sa inyo. Makasave na ba kami sa tax dyan, Gina? Ms. Lulu? Depende po sa line of business nyo, depende sa kinikita nyo. Let's Kung magaling go. po kayong magtago, medyo hindi po yan Ayun. lagi. Okay. Miss Lulu, stop share mo. Ako na mag-share. Miss Gina, naka-mute ka. Yan. Wait lang po, ipe-prepare ko lang po yung Thank you, Jane. So, guys, pa-prepare po ng mga questions niyo para mamaya sa Q&A mabasa po nila at maisagot din sa inyo. So, we now have one... Nag-share si Ma'am Jane ng sample copy dito sa GC. So everyone, tingnan niyo yung chat. Yun na lang. Magbasihan nyo na lang yun. Thank you, Ma'am Jane. Ay, nakikita na po yung screen ko. Kita na siya. Okay. So, doon naman tayo sa tax computation. Sige, next.
So before tayo dun sa tax computation, discuss po muna namin yung kung ano yung mga taxes na ini-impose ni BIR. So we have income tax, business tax, and withholding tax. So for income tax, ito po kasi yung sa yung person's income. Mostly po, diba kapag meron tayong sa trading tayo or sa services, yung income natin doon, ang in-impose doon is income tax. Same with salary. So yung pag-employed naman tayo, yun, may income tax din tayo doon. And then dun sa profits arising from property, meron din ini-impose si BIR doon ng mga taxes. So paano ba siya, kung magre-register tayo sa BIR, paano ba natin i-identify yung mga income tax options? So meron tatlong income tax options which are the graduated income tax rate, na naka-divide siya sa dalawa. It's either itemized deduction or 40% optional standard deduction. Later on, i-discuss natin or sasampulan natin kung ano yung itsura nito. And then we have yung 8% income tax rate option na which is applicable only to non-VAT. Tsaka kung VAT na siya, which is yung yun yung mga may income or gross sales na more than 3 million na, bali magiging VAT na sila. So, kung VAT na siya na vatable na yung business niya, hindi na siya makaka-claim nitong 8% na income tax rate option. So next, ito naman yung business tax. Ito naman yung tax na ini-impose sa isang tao or proprietor or entities na nagbebenta siya ng goods and properties or nagpaparenta ng mga properties, at the same time nagre-render din ng services in the course of their trade or business. So under this, meron tayong business tax options na which are yung VAT, na kung ang annual gross sales is equal to or exceeds 3 million, vatable na siya. Pero kung ang annual gross sales mo is below 3 million, non-VAT siya. Later, di-discuss din natin to. And then we have yung pangatlo, yung withholding tax. Ito yung deduction as from wages, fees, or dividends levied at source of income tax, advance payment on income tax, or business tax. So, diba merong pinalabas na revenue regulations si BIR na yun yung 16-2023. Again, next, Ms. Gina. Ito yung medyo medyo may mga online sellers na parang may concern dito. So ito yung copy ng memo na pertaining dun sa regulation na ang sinasabi niya sige Ms. Gina, next. Ang sinasabi dito, BIR mandates e-marketplace and digital financial service providers to withhold 1% income tax on remittances to merchants. So, ito kasi, dati kasi, wala siyang provision for withholding tax on income payments made by online sellers or merchants. Pero ang naging objective kasi nito is to regulate taxation for the transactions occurring on digital platforms, ensuring tax compliance among online sellers and merchants. May purpose kasi dito si BIR na with this withholding tax, kung ano kasi yung ni-report ni online platform na sales ni online seller, na which is kinokomputan nila ng 1% income tax, yun din supposedly na ire-report din na sales ni online seller as a proprietor. So parang parang in layman's term, parang dito kasi mangyayari ang magmamatch si BIR na kung halimbawa kung 100,000 ang sales ni online seller A kay Shopee,
pag ni-report yun ni Shopee, 100,000, ideally or dapat 100,000 din yung ire-report ni online seller A. Ganun siya. Yun yung purpose nito. Next. So ano ba yung ano ba yung kinocompute na 1% withholding tax on, ito yun, 1% withholding tax on 1/2 of the gross remittance by e-marketplace operators and digital financial service providers. So ito yung sa ano, kinocompute siya on sellers with annual total gross remittance for the past taxable year exceeded ng 500,000. So meron siyang threshold na magko-compute lang siya na 1% withholding tax kay seller kung nag-exceed siya ng 500,000 no previous year. Kasi malamang the following year, ganun na rin yung ano niya, yung sales niya. Or kaya kung annual, o kaya kung within the taxable year, nag-exceed siya ng 500,000, that's the time na ko-compute din siya ni Shopee ng 100% na 1% withholding tax on 1/2 of the gross remittances niya. Later on, meron tong diba, meron tong parang sinasabi nila na paano ka may exempt. So, doon natin siya i-discuss sa Q&A. Next. So, yung sorry po, nakakasunod po ba tayo? Pwede po bang pa-type ng 2? Kung medyo po, baka po medyo So far, nabubulo na. nakaka-follow naman, guys. Po ba tayo? Nakakasunod. In all fairness naman, Miss Gina, Mr. Lou, ano kayo? Organized naman yung the way you explain. Lalo na sa mga beginners ngayon, I think they're able to follow it naman. Okay. Sige, proceed tayo. So, Ayan, meron kami computation na. meron kaming prepare na sample computation for taxes. So, yung kanina, diba nabanggit ko na meron kasing types ng income tax. So, yung option 1, graduated income tax, na itemized deduction, ito yung gross, kasi kaya siya sinabi itemized deduction, it's because of, diba meron kang annual gross sales. Ile-less mo dun yung cost of goods sold mo. Yung cost of goods sold, ito kasi yung cost nung mga, halimbawa, kung since na online seller tayo, yung cost nung products na binenta natin. Plus yung kung ano man yung, ang cost of goods sold kasi yung kung ano yung binenta natin, which is kasama na din yun kung magkano din yung corresponding na freight cost. Kasi pag tong cost of goods sold kasi na to, meron pa kasi siyang computation na kumbaga parang kung i-visualize natin muna sa isip natin na ang cost of goods sold kasi it is composed of meron kang tibang halimbawa last year meron kang ending inventory na worth 100,000. Tapos may purchases ka noong January this year na 50,000 plus freight cost pa na let's say 10,000. So pag inad mo yon, magkakaroon ka ng cost of goods available for sale. Tapos ang magiging ano tawag nito, kung ano yung inventory mo ng end of the month, yun yung ile-less mo naman doon sa cost of goods available for sale para mag-arrive ka sa cost of goods sold. Pero in reality, sa iba namang ginagawa, usually kasi sa mga manufacturing industry, na nagbebenta din sila sa kumbaga meron kasi silang sales offices So pag nagbenta kasi sila, yung cost of goods sold kasi nila, bali
nagde-depend na yun sa total units na nabenta times no kung magkano yung unit cost mo na na-compute. So Yes. yun yung medyo challenging sa part ng natin. Kung kumbaga kung medyo hindi klaro sa atin kung paano ko computing 'yon. So dito kasi mas maganda kung yun nga call a friend na tayo, mag-a-ask na tayo ng expert paano siya kukumputin. Yun na siya. Kasi din yun may impact kasi yun sa pagdating na sa filing eh. Di ba paano mo siya ipe-present? Or kahit yung monthly or quarterly na filing mo, paano mo siya ipe-present? Or kumbaga paano ka mag-a-arrive ng income statement mo? Ibig Kung dito sabihin pa po, lang kailangan parang alam din nila yung kahit inventory ng namin, kailangan alam din ni BIR? Inventory level, hindi naman. Hindi naman, pero kasi ang alam ko kasi at the end of the year meron kasi kung meron kang physical store, at the same time meron kang dineclare na inventory sa financial statement mo. Nagre-require si BAR ng na list ng inventory. Yun siya. Yun siya. At the end of the year na siya. So itong cost of Yun. goods sold, dito rin sila madalas pala magtatanong kung bakit yan ang dineclare mo, parang ganon? Parang Depend nag-arrive. mo? May pag-depend? Okay. Actually, yun. Siguro, sir, sa tayo, Okay. sa Q&A, pwede Alright. natin siyang take up. Kasi Alright, medyo, medyo, mabusisi yung cost of goods sold. So, ito, syempre, doon sa computation, so may gross sales ka, less cost of goods sold, doon sa magkakaroon ng gross income, or ito yung gross profit mo. So, with this, meron pa tayong sinasabi ng mga operating expenses. So, ito naman yung expenses mo sa business na hindi directly related doon sa binebenta mo na goods. Halimbawa, syempre kung online seller tayo, tapos trading ang ating business, so nagbebenta tayo ng mga products, syempre mag-ano tayo dyan ng mga internet expense, yung di ko alam kung meron pang phone. Syempre, meron sa telepono, sa dun sa mga ibang utilities. So, ito dun papasok dito sa operating expenses. Tapos, meron pang ibang allowable deduction na sinasabi. Hanggang sa mag-arrive tayo dun sa taxable income. Nakakasunod na tayo. Medyo kasi siya. Technical Medyo na mabusisi itong itemized deduction. So, yun yung composition niya. Now, which is, itong itemized deduction na to, magde-depend kasi siya kung paano natin siya ni-record sa libro natin. At the same time, kung paano natin siya kinategorize doon sa kung anin ba yung para sa cost of goods sold na category, or alin ba yung under sa operating expenses. Ganun siya. So parang dito I suggest na mas maganda kasi kung talaga may maggawa parang magkakaroon tayo ng extra effort na magkaroon ng accounting 101 talaga na kasi ito yung basic niya. Kung itemized deduction yung kukunin natin na tax option. Tapos meron naman kasing graduated income tax na sinasabi na 40% na optional standard deduction, na which is 40% of gross sales. So, kukunin mo lang yung 40% ng annual gross sales mo, may taxable income ka na. So, yung taxable income na yon, bago ka mapunta sa income tax due, kasi diba meron tayong, pag nag-compute tayo ng income tax, pero kasi pag tinignan natin doon sa table na merong threshold na 250,000, zero pa yung babayaran mo. Pero pag nag-more than doon, magbabayad na tayo. Na meron siyang parang kaya siya sinabing graduated income tax kasi for every
for every difference ng bali 250,000 less yung kung ano yung range niya, yung in excess nun, merong ano doon, merong minumultiply, tapos meron ding fixed amount. Yun siya. And then meron din dito na third option. Ito ano to, parang simplified to, pero medyo kasi pag pataas ang income natin, syempre pataas din yung income tax na babayaran natin. So since na halimbawa below 500,000 tayo, pero kasi kung ang annual gross sales natin is above dun sa fixed deduction na 250,000, meron na tayong taxable income na 50,000 na, which is pag minultiply yung fixed na rate 8%, that's the time na meron na tayong babayaran na income tax due na 4,000. So, sa income tax pa lang yun. Meron naman sinasabi na pag non-VAT, since na non-VAT tayo, kasi diba, aware naman tayo pag VAT, 12% kagad yun di ba? Pag non-VAT kasi percentage tax na siya. So kung ang pinili natin is option 1 and 2, which is yung sa graduated income tax, meron tayong babayaran na business tax. Now which is 3% of the gross sales. Ito yon. Since na yung diba, threshold natin sa withholding tax is to 500,000 na diba, yung pwede kukumpitan tayo ni Shopee or ng selling platforms ng na 1%. Since na 500,000 kasi yung sinasabi na pag nag-more than doon, or kung wala tayong final na exempted tayo sa withholding tax, kukumpitan naman niya tayo ng 1% of 1/2 ng gross remittance. Pero dito kasi, since na below 500,000 siya, at the same time, halimbawa, yung seller dito, meron siya nung tax exemption. So, walang i-compute na withholding tax. Kaya zero to. So, pag punta muna tayo sa payment of taxes, ha? So, pag doon na tayo sa dulo, payment of taxes, makikita natin, lahat ng naka-yellow dito sa income tax at business tax, yun yung babayaran. Ang assumption nito is kung annual ha, ito yung babayaran. So, for option 1, may 9,000. Pero business tax yun. Ganun din sa option 2. Pero sa option 3, since na malaki kasi yung gross sales mo dun sa, compared sa fixed deduction na 250,000, may babayaran tayo na income tax na 4,000. Yun. Tapos, ito yung compliance naman na sinasabi sa BIR na regardless of kung may babayaran tayong taxes or wala, kailangan nating mag-file ng 1701 every quarter, ng 1701A pag annual naman, and then kung non-VAT ka, which is kasi meron kang percentage tax na na kino-compute, meron din quarterly na 2551Q. So quarterly, fina-file ito. Yun siya. Pero kung ang option naman is 8% na optional tax, wala kasing business tax yon. So ang ifa-file lang talaga is yung 1701Q, which is quarterly na filing ng income tax return, and din yung 1701A na annual income tax return. So yung schedule nito, magde-depend ito yun sa yun yung nakalagay din sa COR natin kung kailan yung deadline. Yun siya. Sige, next. Medyo po ba nasusundan? May karamihan naman nandito, na, registered na. Okay po. Sige po. So, sige, next tayo. Next na sample computation. Ay, isa pa. Una-una. Ay, wait lang. Nag-skip yata ako. Isang step lang pabalik. Below. Ito. Ito naman yung above 500 but below 3 million. So same pa rin nung kanina na explanation ko.
So dito, ang scenario naman dito, since na nag-above 500,000, may withholding tax na dinidak si online selling platform. So ito yon yung withholding tax. Yung withholding tax naman kasi na yun, kasi baka nagwo-worry ang lahat na bakit ako dididakan niya, bawa dididakan ako ni Shopee. Ano naman, kumbaga magbabayad naman ako ng tax, diba? Parang ganon. Yung ano naman kasi yung dinideduct nila sa atin, or i-deduct nila sa atin, ipang-deduct din naman kasi natin yun dun sa income tax na babayaran natin. Kaya nakadeduct siya dito. Kumbaga parang ano lang siya, advance payment. Advance payment ni online selling platform kay BIR, na which is pag nag-file tayo or nagbayad tayo ng income tax, pwede na natin siya i-deduct. Provided na, Miss Gina, pwede mo bang itaas ng konti? Fine. Nasa baba. Teka lang ha. Okay na? Nasa bottom siya. Teka lang ha. Sige, i-discuss ko na lang. Kasi meron siyang, dito na lang sa slide. Wait ha. Ayan. Kasi once na nag-deduct sa atin si online selling platform, meron siyang dapat na ibibigay sa atin na BIR Form 2307 every 20th day following the close of taxable quarter. Kasi yun yung proof natin kay BIR now. BIR, meron dineduct sa akin si Shopee. O pag nag-file ka ng tax, or nagbayad ka ng tax, i-deduct mo yon kung magkano yung siningil sa'yo na withholding tax ni Shopee. So, yun yung naka-credit dito. So, bali income tax less yung withholding tax na 4,500 sa option 1. Yun siya. Yan. Meron akong naalala. Dito sa graduated income tax, kasi tiba itemized deduction siya. Diba, ang sabi ko kanina, yung cost of goods sold, operating expenses, saka yung allowable deductions. Ito kasi kailangan, pag ni-record natin siya, at the same time, dineclare natin siya, it's either sa financial statement or nasa income tax return, i-ensure natin yung etong expenses na to or deduction, supported siya ng mga resibo. It's either non-VAT or VAT receipts. Kasi kung hindi siya supported, hindi siya, i-disregard siya or hindi siya i-allow ni BIR na valid as expense. So kung may questions tayo, pwede natin pag-usapan later, ha? Okay. Tapos next, yung sa VAT na, sige. May nag-question na si 8%. Pag 8% po, wala po siyang wala po kasi dong mga wala kasing expenses sa pinag-uusapan doon kasi automatic doon na sa gross sales natin. Doon siya talaga magko-compute. Na which is kapag yung sabi ko kanina na habang lumalaki yung sales natin, parang nagiging unfavorable sa part natin as seller yung 8%. Yun lang yung doon, yung medyo nakakalungkot. Sige. Eto, kung ang seller meron siyang gross sales ng above 3 million or within 3 million, eto na siya. What is mandatory? So, dito, same pa rin sa income tax computation, kailangan lang natin na-ensure nga na supported siya ng resibo, ng mga valid receipt. Valid receipt as in valid per BIR regulations. Tapos, dito mapapansin po natin, wala na po yung 8% na tiba na optional tax option. Kasi nga po, hindi na po siya applicable kapag ang gross sales natin is 3 million or above 3 million.
So mamimili na lang po tayo sa graduated income tax na itemized deduction or 40% OSD. So, yung sa ano naman po, dito, kung since sa VAT na siya, eto na yung magbabayad naman tayo ng VAT. Pag naman tayo, magbabayad tayo ng VAT, magko-compute po tayo ng etong output tax. Ito yung tax or yung VAT na china-charge natin or dinadagdag natin tiba doon sa sales. Tapos, nililis natin doon yung input tax na nakukuha naman po natin sa purchases. Pero, kung magko-compute tayo or magfa-file tayo ng VAT, ang tanong kasi doon, ano ang required? So, ang i-allow lang kasi ni BIR na makapag-claim tayo ng input tax from purchases, which is from purchases, dapat supported siya ng VAT receipts only. Kasi kung other than that, wala na po. Yun lang po lang ang requirement. Tapos, sa compliance, same pa rin po. Pero since na VAT na na tayo, VAT registered na tayo, meron ditong additional na yun, 2550Q. Ito yung quarterly na filing ng naman to, return naman natin sa VAT na may kasama po ng summary list of sales and purchases. Itong summary list of sales and purchases, ito po ang panggagalingan po nito. Diba meron tayong yung sa books of account, diba meron tayong sales journal tsaka purchases journal. Yung summary list na po na ito, manggagaling po doon. Yan siya. Tapos, ito, in payment of taxes, siya, same pa rin po. Ganon din po naman katulad sa ibang scenario natin na kung meron, sa income tax magbabayad tayo, malamang dito kasi 3 million na eh. Tapos yung VAT payable, possible. Pero it would depend din po dun sa kasi meron po kasi akong instance na na-encounter sa ibang clients ko na yung input tax kasi nila for the quarter parang mas malaki compare sa output tax. Pero yun, kung kumbaga parang instead na meron kang VAT payable, meron kang parang baon para sa susunod. Na siguro pwede po natin later din pag-usapan kung may question po. Yan, sige. Medyo po, klaro po ba? Okay. Klaro naman po siguro, no? Sige. Pag lang po, call a friend lang po. Yes, Sige, napagdaanan na rin next. po yan. It's more of like, for sure, ang tunay na labanan, ito nang starting ng July. Kasi doon na mag-ano na. Oo. Sige. So, ano ba yung benefits when you... Sige po. So, ano ba yung benefits when you register your business? So, yan. Madami po. Kasi ito, nag-prepare po kami ng table na merong risk kapag hindi tayo nag-register, tsaka merong advantage or opportunities kung nag-register tayo. So, ito po. Kapag may risk, ang risk kasi talaga dyan yung government fines, penalty sa LGU, closure of business, tax evasion charges, na eto kasi kaya meron dito yung tax evasion is illegal kasi diba, talagang meron kasing ruling tiba si BIR na just in case na mataunan na makita tayo ni BIR or magkaroon ng idea si BIR na nag-operate tayo na hindi tayo naka-register, subject po tayo sa mga penalties. Na part po din kasi nun, depende po doon sa kung yun sa way nung violation is yung na po, may pre-imprisonment po siya. At the same time, sa LGU naman po, ito naman po yung naman, closure po ng business. Pero doon naman tayo sa brighter side kung pag nag-register naman tayo ng business natin.
Ang advantage po kasi nun is yung syempre tax compliance. So ito na po yung na-discuss natin ng ilang beses kanina, di ba? And then yung government assistance. So ito kasi kung legal yung operation natin, matutulungan po naman din tayo ng mga government agencies. And then, nagkakaroon din naman po sila ng mga programs for doon sa mga tax exemption. Like for example nga po yung doon sa doon sa pag-charge ni online selling platforms ng 1% na po. Although yun naman po kasi is nade-deduct naman po talaga siya sa income tax natin na babayaran every quarter or annually. Tapos, meron din naman din po kasing tax exemptions na kung eligible po tayo, meron naman po silang binibigay depending on the nature of our business. Next. Okay. Ito pa, yung limit business expansion, yung risk. Kasi syempre kung, yun nga, sinabi na nga kanina ni Miss Gina, kung hindi tayo registered, hindi kasi tayo free na makaikot or makahanap ng mga clients na gusto talaga nating makuha. Pero kung meron naman tayong registration, mas makaka-attract tayo ng customers and partners. The same time, mabibuild din kasi yung trust nila sa atin. Then, another one is sa risk din. Ito yun, you may face challenges when entering into legal contracts. Ayun, kanina nabanggit din na na sa mga securing of loans. At the same time din kasi, diba mag-advance na po ako. Diba po, tayo, syempre, habang nakikita nating maganda yung income natin, lumalago yung negosyo natin, syempre marami tayong naiisip or marami tayong na-fulfill na mga goals natin. At gusto pa rin nating goals na ma-fulfill na, which is kasama doon yung yung mga travel. So, part na rin yun. Syempre, kung hindi tayo registered, tapos ano yung papakita natin sa bawa kung kailangan ng visa nung pupuntahan nating country, ano ipapakita natin ng income tax return, di ba? Yes, Kung hindi yes, tayo that's true. registered, yun. Ano naman, Very- kumbaga, yun yung tulong kung meron talaga tayong meron tayong registration na maayos at the same time, meron tayong income tax return na maayos. And then ito din yung access to financial services, ayun sa mga loans, sa mga investments, and then ito din yung financial assistance. Na ito din yung sa mga, alam ko ito yung sa mga sa 'di ba kung magma-microfinancing tayo, malaking tulong kasi kung register tayo sa BIR. At the same time sa LGU din. 'Yan. Tapos, ito po yung lagi naming paalala na yung registration also counts with responsibilities such as yung issuing of invoices sa customers natin, maintaining of books of accounts. Pag sinabi pong maintaining books of accounts, ito po yung timely po na recording sa books of accounts natin. Para anytime na bisitahin tayo, tayo, confident tayo na, sige, tignan niyo po yung books namin, tignan niyo po yung mga invoices namin. Updated po yan, tsaka intact po yan. And then, responsible din tayo sa withholding taxes na payments as well as sa filing of tax returns. Next. Ayan. Ulit po, ito yung sinasabi namin na pag nakaregister tayo, magiging confident tayo na promote ng business natin. Na which is kahit 24/7 natin siyang i-promote, walang problema kasi alam ng lahat na registered ako, 'di ba? Baga meron tayong meron tayong ID na registered ako. So
lahat ng pupuntahan natin, lahat ng imi-meet natin, lahat ng makakakita sa atin, sabihin, ay, okay, legit yan, dyan tayo. Yan. Ito din yung build trust among suppliers, customers, and employees. Ito naman po kasi, meron po kasi ako mga kakilala na meron silang business na hindi sila registered. Kaso lang, yung product nila is sobrang ganda. Tapos, syempre, since na, di ba usually pag may nagandahan sa product mo, ipopromote ka na nung mga clients mo sa iba di ba? Kaso lang, nagkakaroon kasi ng loss of opportunity kapag kasi nagtanong yung mga prospective na customers natin na nag-issue ka ba ng OR? 'Di ba? Kaya yun yung sayang, sayang sana pa registered ako. Kaya yung mga kakilala kong gano'n na hindi sila registered, doon sila parang nagkaroon ng awakening na, ay gusto ko na mag-register. Kasi sayang malalaki kasi yung mga companies na gustong kumuha ng mga products ko. Kasi diba lalo pag Christmas, diba? Mas marami kasing benta pag Christmas or may okasyon na kung gusto yung product mo tas wala ka namang maibigay na resibo, sayang di mo makukuha yung client na yun. Next. Ayan. So yeah, more opportunities to do business with bigger companies. Yan, long-term plan. Secure your reputation as a legitimate business owner. Yun. Kasi parang mafe-feel proud ka na na ito may business ako, diba? Para iba kasi iba yung dating na registered ka, may compliance ka sa BIR, sa LGU, okay yung books mo, kumbaga parang ang iniisip na lang natin is paano na lang natin ita-target yung gusto nating target sales. Kasi kung meron naman din tayong maayos na na libro, from there kasi yun na din pwede na nating i-plan na or next time ito yung ita-target kong sales. Next time ito naman yung i-minimize ko tong expenses na to, parang ganon. So from there nagkakaroon ng growth sa business at the same time yung alam niyo yung efficiency dun sa operations nagkakaroon ng improvement. At the same time, yung kanina nga din nabanggit ni Miss Gina, yung sa fraud, madami na din po kasi kami na-encounter na gano'n na hindi maayos yung ng kliyente. So, pag tinignan namin, doon sila nagugulat, ay, ano ba yan? Inikot yung transaction. Or minsan, merong na-omit. Or minsan, si mismong business owner din, hindi niya alam kung saan napupunta yung pera niya. Ganun siya. Na which is, kung titignan din natin, diba sa personal na, personal expenses na lang. Kasi meron akong auntie, senior na siya, hindi niya alam kung bakit nawawalan siya ng pera. Kaya sabi ko sa kanya, i-account mo. Pag hindi yan nagbalanse at the end of the month, ibig sabihin, meron kang naiipit somewhere dun sa mga gamit mo or baka mamaya, meron kang nawawalang pera talaga. So with that, naging niya yun, parang practice niya. Kaya every time na maghahanap siya or since na nagmo-monitor siya, aware yung mga tao niya sa paligid na ay nagmo-monitor to. Nako, mahirap. May wag gumawa ng something, di ba? Yung ganun. And then siya. And then last, ito. Last na ba to, Miss Gina? Peace of mind. Nabibili yan. Peace of mind. Yan New, yung new peace ano of na mind. daw to, Ito yung, new luxury na to, peace of oo. mind. Ito yung yung paano ka nakakatulog ka pa ba? Parang ganun, di ba? Nakakatulog ka pa ba sa Kasi parang instead ng isipin na lang natin is yung paano natin i-goal yung target natin na sales. Ang inisip pa rin kasi natin, ay nako, baka mamaya may mag-check ng books ko Mahuli. or kaya meron naman akong dating kong ka-office mate na nagsasabi na nag-file na ako ng BIR, nag-file na ako sa BIR at the same time magfa-file na rin ako sa LGU kasi mahirap na baka mamaya yung competitors ko kasi report ako.
din siya. Kasi parang nangyari kasi mas maganda yung products niya compared dun sa kapitbahay niyang competitor. So, with that, may peace of mind na siya. Operations na lang niya, tsaka sales na lang niya iniintindi niya at the end of the day. Yon. So, yan. Ito yung kanina na, ito yung ayaw nating mangyari na Sakit niyan. magkaroon ako. Oh, masakit yan. Ako, marami ako Lalagyan ka nakikita ng dito ganun. sa Makati. 'Di ba kahit naman po yung mga big companies, yung hindi nag-comply, 'di ba like for example, yung yun nga, isang tel company na ano, Bawal 'di ba, tayong mag-mention ng company. baka ano, yan, 'di ba, Pero, close siya for basta some time, meron. pero nung nag-comply, balik naman. Pero syempre ayaw natin mangyari yon. So mas magang kasi smooth lang yung operations natin. Tsaka mas maraming blessings na dumadating kapag ano, kaya kung lagi tayo sa right path. Yun lang Okay. po. All right, let's do question and answer na Miss Gina and Mr. Lou. Okay. So, Yes, Q&A na po. So, stop Q&A share na, ko no? na. So, for example, si Hershey sabi niya dito, freelancer ako with no DTI. 8% ITR dahil naka 8% po ako sa freelance. Kailangan din po 8% din ng online business. So, ang haba. Nagulat ako kay Daniel. Kailangan din po ba Pa-unmute na 8% lang, ng sir. online business? Nandyan ba po siya? Pa-unmute na lang po siya. Sino po? Yung nagtanong, si Daniel. Daniel, ang haba na. Talaga sabi ko kasi prepare yung question. O, ayan. Pa. Parang garap po ito. Kasi di po ako pwede mag-online claim ng expense online business. One filing lang po ba both? Sabi ni Hershey. Okay, one by one. Sige po, sandali. Yung unang tanong po, yung sa 8%. Apo, Can you 8% po. Yung sa Mr. Wen. 8% po ay kung naka-registered ka as 8%, syempre lahat ng business mo, makakasama siya, 8% din po. Pero Okay. pag lumagpas ka sa threshold na 3 million sales, syempre hindi ka na applicable doon sa 8%. I mean, Okay. hindi mo na pwedeng maklaim yung 8%. So pupunta ka sa graduated. Wherein, yung from gross sales, babawas mo naman yung mga expenses mo. So, yung 8% based on gross sales. So, yun po, nasagot po ba yung question ko? Ay, yung I believe question nasagot ko? naman. Lahat. Okay, sabi ni Daniel, ano po bang dapat alam nila kapag, or limitation kapag magpapaservice sila sa isang bookkeeping firm katulad po ninyo? Magkano po usually ang fee? Average? Average, Miss Gina. Ano So, bang step kapag gusto nilang makipag, ano sa inyo po? Contact? Pwede niyo po kaming i-connect niyo po ako sa Facebook. Then, i-message niyo po ako. So, magbibigay po kami ng qualifying questionnaire kung ready na po ba kayo. And then, meron din po kaming magko-call po tayo kung ano po ba yung kailangan niyo. Siguro depende po sa pain points na isa-service namin. Mm-hmm. Ayun. Ito lang pa. Kahit po ba na 8%, kailangan naka-financial statement pa rin sa bank kung magdo-loan? 8% wala po siyang audited financial statements. Pero kung yung iyong financial statements received by the BIR, okay po yun. Tatanggapin po nila yun. Kapag naging VAT, okay lang po ba kung walang resibo ang supplier? Or talagang kailangan po VAT registered na from non-VAT? Kailangan Okay. VAT na eh. Yung supplier, yun yung binibilihan ng purchases. Yes po. Dapat meron silang resibo for you to get the input tax. Mabawas mo yung input tax doon sa vatable sales mo. Kasi pag hindi ka makapagbawas, the whole 12% will be paid by you sa BIR. Oo. VAT registered po, pwede po mag-avail ng BMBE? VAT registered, depende kung ang kanyang sales kung ang kanyang asset is less than 3 million. Ang basis po kasi ng BMBE BMP is the asset, less than 3 million.
Hindi kasama doon yung land, yung property, yung mga equipments and properties, pero yung total assets mo na aside from land ay nasa less than 3 million. Okay. Sige, Marky, may tanong ka? Marky. So yung narinig ko kasi yung BMBA. So is possible na maging BMBA din what ka? Possible daw. Ang basis po kasi noon, BMBA ay yung asset, yung total asset mo. Below Ang sales 3 million. Considered Sales, as not sales po. Mm-mm. so hindi considered as asset yung sales. Asset, sales. Hindi po. Depende. Yung sales, ito yung ano mo, yung operations mo. Mabot Kasi ka ng 4 million, 3 yun, million. Profitable ka. Pero when you say assets, ano po? Ano yung mga yung asset, definition po? halimbawa meron kang inventory. Yung inventory mo is asset. Okay? And then, yung may receivables ka, meron kang cash. Kasama yung cash, asset po yun. Kasama yung receivables, kasama inventory. O, kasama Cash yung, on hand. oo, cash on hand in bank. Kasama. Mm-mm. Kasama. Yun po, mga But- asset po yun. Wala, Kailangan dami talaga- ng tanong. Nasa bank. Oo. Wala kayo. Ay, Dami nilang Reminder, tanong. dapat Although business overtime naman. na tayo. O, pasensya na, overtime. Reminder lang po, no, if you are a business, ano po, you have to have a separate bank account from your personal. Kasi yung po nagiging problema, kadalasan, hindi mo na alam which is which. Nagastos mo na pala yung capital mo. Naubos na pala yung personal Bank. expenses mo yung ano. Asset. Ano pa? Marky. Yung business bank, so more on transactional ang bank doon, di ba? Opo, So, opo. doon din pwede mag-declare ng asset ng business. Yung business bank. May cash na asset, pwede. O kung may cash in bank, ay ano tawag doon? Cash in bank, tama. Doon sa cash in business bank, na oo. yon, Mm-mm. so asset yun. Opo, kasama yun sa asset. Pero yung nasa personal bank, hindi yun pwede ipasok as a business asset. Depende kung gagawin mong i-invest mo siya sa business. Doon isasama mo siya. Kung Okay. i-invest mo yung personal cash mo, magiging kasama siya sa asset mo sa business. Okay. Thank you po. Ito gusto ko ng tanong to ni Wilma. Unti na lang, Miss Gina. For VAT registered, may workaround po ba kapag issue ng receipt sa lahat ng orders? Kasi daw madami daw siyang volume like 500. Ay, madami po kasi ang volume ng orders pero madalas below 500 pesos. Pwede kaya na i-consolidate ko yung receipt sa isang araw na lang. Yes. Yes po, pag below 500, kasi 500 ang required to issue a receipt or invoice po. So, within the day, tototal nyo lahat ng mga below 500 na sales and then issue an invoice issued to various customers. Walang nakaspecify kung anong tao. Basta various customers. Ito total mo lang mga below 500 na sales. Tawag nito, Miss Gina, Miss Rowena, kasi ang challenge ngayon, marami po bang shop sa online, okay lang isang COR lang? May narinig kasi kami ng TikTok, dalawang shop, dalawang COR din. Okay, depende dun sa ano, no? Single ba siya? Single proprietor? Gusto niya ba mas lesser yung kanyang cost? Kasi pagka pinagsama-sama mo yon at nag-exceed ang sales ng 3 million, pinagsama-sama mo, it will be to your disadvantage kasi magiging vatable ka na. Kaya kung naka-separate siya, separate siya, at least hindi siya matototal as as one Oo nga, no? Parang okay pa online sa'yo. separate na lang. Oo. Ito pa nag-open ng bago ni Kate, madami ko siya. Kasi ako dalawang current accounts ako nito nagagamit. Okay. So, medyo mag-extend na po kasi tayo, pero paano po namin kayo makokontak? Or parang, ano po ba yung ma-offer niyo po na services Ms. Gina, Ms. Rowena? Kasi right now, marami pong sellers pa din ang wala talagang accountant. Marami sa kanila na gusto, okay naman kami, kaya naman na namin to, parang ganun. Ganun po ba ang sa tingin nyo? Or ano po bang mararecommend niyo, ma'am? Ayan. Miss Gina.
Pasok nila yung service. Paki-connect po ako sa Facebook, then paki-message po ako. Magpakilala po kayo, then possible po may delay lang po yung reply. Then, katulad po ng sinabi ko kanina, magbibigay po kami ng qualifying questionnaire. Baka po kasi hindi nyo naman po talaga kailangan ng bookkeeping kasi maliit lang yung kita nyo. Kasi yun kasi yung sasabihin ng iba or talagang nagsusurvey lang sila. Para po yung oras po namin at oras ninyo is hindi po masayang. Kailangan po namin kayong i-qualify. Then, Ibig sabihin po, kung maliit lang naman po sila, Kaya na din. ma-entertain niyo pa kaya rin na po po ba nila. sila? Kaya na po nilang Kaya na nila. mag-DIY. Opo. So kung halimbawa ang vision naman nila is yung gustong-gusto na talaga nila, maliit lang ako ngayon pero yung vision ko is lumaki. Talagang merong seryoso talaga eh. Kumukuha na talaga sila ng bookkeeping para i-guide. So tumatanggap din po kami ng ganon based po dun sa consultation call namin. So nag-o-offer po kami ng consultation, auditing, and then yun pong mga financial statement. So, kung gusto nyo pong makipag-connect sa amin, message nyo lang po ako sa Facebook. So, pakihanap lang po. Yung nakita nyo naman po kanina, yung mga ano namin, account namin. So, magpakilala po kayo kasi minsan may nagko-connect sa amin. Hindi namin maintindihan kung ano ba talagang gusto. Po. Yan po, Yan. ito yung Yan po account ni Miss ako. Gina. Mm-mm. Yes. Then, ibubook a call po namin kayo if ever. Kailangan po kasi naming maintindihan din kung ano po ba yung service na kailangan nyo. Hindi naman po kami pwedeng mag-offer ng bookkeeping kung may bookkeeper na naman po kayo. Consultation lang pala talaga ang hanap nyo. Or meron namang iba po na ang gusto is maglo-loan sa bangko, gusto naman nila is yung financial statement na audited naman ng CPA. So, yung fee po namin is depende po dun sa kailangan ninyo. Okay. Alright. Kasi hindi na natin ma-accommodate lahat ng questions nyo, Daniel. Ha? Pasensya na. Pero Makakonect sana naman po kayo dyan. nakapagbigay po kami ng ng value sa inyo. So, yung sa online seller, wag po kayong matakot. Basta kung compliant po tayo, nag-start tayo ng tama, lalaki po tayo. So, yun lang po yung isipin niyo po yung disadvantage at saka yung advantage. Ano ba yung mas benefit sa amin? Kasi yung ibang business pinapamana na eh, 'di ba yung sa picture? Since 1960. So, hindi naman po sila makakarating ng 2024 kung hindi sila compliant. So, yun lang Oo. po yung lagi naming reminder. So, sige po, ano pa po kami ng 3 question. So, Yes, Marky. di ba 3 Meron pa? lang ako ipapakabol kung pwede lang sa yung accrual basis. Yun. Ayan, oo. Accrual. Okay. Isa din yan sa questions na hindi nila maintindihan. Ano po ba ibig sabihin ng accrual? Accrual basis. Accrual basis. Ano, Dalawa tama? po yan kasi, cash basis or accrual accrual. basis. Okay, you recognize sales pag cash, upon payment, cash po yun. Oo. Okay. Pero yung accrual basis naman, bawa, merong utang, receivables pa. No, yun. Pero as of na yung pong pag nag-issue ka ng invoice, automatic may bayad o wala yung invoice, i-report mo siya kay BIR. Yung po ngayon yung bagong Revenue Regulation 7, 2020, yung EOPT Law, EOPT Act, na kahit na nag-issue ka na ng invoice, pero kahit hindi bayad siya, you have to report that as your sales. Wow. Accrual basis yan. Hindi mo pa natanggap dahil halimbawa, dinideliver pa. Dinideliver, di ba? Nag-cut off. December 31, cut off. Delivery, nakarating sa mga client, January na. Tama? Hello? So, pero, nag-issue ka na ng invoice dahil sila ay kailangan nilang malaman magkano babayaran. Tama? I-report mo siya kay BIR kung kailan mo siya inisyuhan ng invoice. So kahit na ang bayad nila January pa, you have to report that. Pero what if nag-failed delivery siya? Failed delivery. Return. Na-invoice na namin siya. Ano pong pwede namin doon? Okay. Pag inireport Kasi naman i-report yun, namin, di ba? next quarter, pwede mo naman siyang i-reverse yung entry. Pwede mo siyang i-claim as deduction. Return. Halimbawa,
vatable ka, na-report mo na yung VAT, nabayaran mo na, kahit Mhm. hindi mo bayad. Ngayon, nagkaroon ng problema. Hindi pala na i-deliver, hindi na nagbayad. Return siya. So, yung naibayad mo na VAT, deductible yan sa susunod na quarter. Anong proof ang kailangan namin gamitin po doon para makuha namin yun? Yung proof na hindi na receive o hindi nag-push through yung ano, meron yung sa online. Dapat may report. May online yon. Failed. Online parang logistic status lang. Example, paid delivery. Mm-mm. So, So, not unless balik sa amin yung return parcel, andun yung resibo namin, yun yung proof namin. Pero 50-50 kasi ang chances na bumalik ang parcel sa amin kasi napakabait ng mga courier natin sa Pilipinas. Diba? Oo nga. hindi na bumabalik. Oo nga. Oo nga, Oo, yung ganun ganon. po. You have somehow a proof na hindi mo natanggap yung payment. Hindi Hindi, na pero Marky, pag accrual talaga, reported mo na. Parang ang hirap na kung babawiin mo Oo, pa. Yun medyo talaga. mahirap. Pag na-report na eh. Mm-mm. Sa yun sa mahigpit seller, no? Kasama yan sa ano, actually hindi lang po ng mga sellers sa trading. Problema din po yan ng mga professionals. Part Kasi ng law. bago ka makasingil, you have to issue an invoice. Pero Apo. yung iba, pwede mag-issue ng hindi yung invoice mismo na galing sa BIR na minomonitor ng BIR. Pwede mag-issue ng statement of account. Yan, para alam lang nila na ito babayaran mo. So pagka nabayaran na, saka mo lang issuehan ng invoice. Pwede rin yun. Di ba? Yung mga online sellers naman, meron kayong mga way na ipaalam sa seller, sa client nyo, ito yung babayaran nyo, di ba? Ito yung items, ganun. Parang statement of account lang na, yun ang babayaran nila. And then, kapag bayad na sila, saka mo sila issuehan ng invoice. Registered with BIR. So, at least malesen yung ano nyo, yung burden So, na, with that, Marky, parang usually, yun yung tanong ni Rico, pwede po ba mag-issue na lang ng invoice kapag na-receive na? Kasi may uploading po invoice online naman. So, yun. Parang medyo cash basis yata yung sinasabi ni Rico dito. Pero, pwede yun kung basta alam ng client na babayaran ka ng ganung amount. Parang Kasi yun yung workaround. magiging basis sana namin yung mga delivered orders ang re-resibuhan. Now, since may Oo, delivered orders. so real time dapat ang pag-issue namin ng Yung na-deliver na. receipt. Hindi, ang dapat option namin sana is yung mga delivered na just to be safe. Kasi at least alam namin na yun ay pumasok na. But since may sinabi na accrual, so mangyayari niyan, hindi na kami magbe-base sa delivered items. Doon na kami magbe-base sa actual orders na. So yun nga lang, katulad sabi ko kanina, ang problema, pag nag-fail delivery, is na-issue na namin siya ng resibo. Paano namin siya ma-declare na it is a canceled, di ba? Oo, yun na. Canceled po. Maraming process ang nangyayari. Yun ang nagiging problema. Magkakaroon ng process na kailangan may proof ka na hindi mo talaga natanggap yung payment. Bago mo i-apply as deduction sa susunod na quarter. Pero pwede yun. Pwede yun, oo. Okay, so yun lang naman ang maganda. Yung mga nakikita kong tanong dito na na kung pwedeng hindi i-declare o kaya kung may pwedeng getaway ganyan, parang wala na kasi pag nasa platform ka na, expose ka na eh. Ayun na may withholding tax eh. May reference. Oo, kasi si platform, sila nag-ano ng declaration ng ito yung nabenta mo. Oo. Kaya nga may withholding tax na 1%. Exempted sa withholding tax. Below 500,000 na sales. Exempted. Kami po na tax exempted kami dahil BMBE kami. So, i-declare pa rin ba kami ni platform even without the withholding tax? Yung BMBE exempted ka sa income tax. Opo. Ay yung withholding tax na yon na winidhold ka, magiging overpayment mo yun, lalabas. Kung exempted ka sa tax, tapos meron kang withholding tax, required kasi sila mag-withhold.
withholding agency online platform. Oo. They are being required by the BIR to withhold. Ngayon, ikaw yung seller, dineclare yung sales mo, tapos meron kang BMBE income ka. tax, wala kang income tax due dahil ikaw ay BMBE, meron kang overpayment. Lalabas. Okay lang. Every 3 years siya, every 3 years, renewable yung BMBE. Mm-mm. So, renewable siya as long as below 3 million ang assets mo. Mm-mm. Sa ulo. Tama. Bakit sa ulo talaga. Ano Kaya to, naman Miss tanong- Gina, Miss Rowena, Thank you, Miss ma'am. Thank Lulu? you. Natawa naman ako kay Sir Mark. Talagang Masakit masakit talaga sa ulo Kaya kasi masakit sa totoo ulo. lang, Marky, di ba? Parang wala pa tayo sa tunay na laban ng ganyan eh. Nasa ano pa lang eh. Yung iba nakapag-register, yung iba hindi pa. Malalaman niya mga mid-year to at grabe, gulong-gulo talaga yan. Doon na. Okay lang po ba, Miss Gina? Ano to? Can you entertain us in parang magawa ng GC? Or ano ba? Book ako lang talaga? Parang ganon? Ako, kasi ang dami na po namin GC, pasensya na. Baka hindi na rin namin ma-replyan. So, Sabagay. Okay po. Parang mas hindi specific po po. namin hindi na rin namin po masasagot. So, I ito hope nga po. hindi po ito yung last, Miss Gina, Miss Rowena, and Miss Ah, Lou. okay. We can still invite you po kasi hindi pa lahat talaga nakaka-attend. Marami po talaga. Oh my God. So we can have another set kasi katulad niyan, ang ano yung flow ng discussion ninyo, I feel like clear siya. Mas clear yung the way you Yes. explain things. No? Salamat. Pag nabigyan pa po namin kayo ng mas maraming oras, mas masasagot pa po natin. Sana po hindi po Tsaka ito yung growth last. community naman to. So, it's So, yun po kasing Diba? namin, presentation namin is inalign po namin doon sa audience. Sabi niyo po kasi is mga newbie. So, Opo. hangga't maaari po talaga yung presentation namin is talagang mayroon na siyang table, kitang-kita na nila saan Tama. sila nakaka-advantage. So, ang ano lang naman po natin dito, ang purpose lang po naman natin dito is mas madali po kasing mag-business kung tayo po ay tax compliant. Saka hindi po complicated ang tax kung naiintindihan po natin. Naintindihan naman po namin kasi lang gusto lang namin mas murang tax. Depende po yung sa sales natin. Yung Katulad na kan yung first quarter, no? Ang sakit. Ang sakit. Kasi Ay, nako. pasensya na po ha, yung mga nag-aano sa Facebook na 8 figures daw sila or ang dami nilang mga ganap. Pag lumapit sa amin, nag-iisip pa akong magpapa-register sa BIR, which is wag naman po sanang gano'n, 'di ba? Fair ano po tayo, fair market. So, ano po tayo, yung work environment po natin and ilagay po natin lagi sa tamang proseso para wala po tayong penalty. Saka ang hirap yung tago kayo ng tago sa BIR. Yun lang Oo. po. Inahanap na po kayo ng BIR. Meron na po silang monitoring sa mga online platforms. Sige po. I think we're good to go na. Again, in Yes, behalf of thank our you. community ni Marky, Miss Gina, Miss Rowena, Miss Lu, maraming Yes, thank you salamat so Pwede po tayong mag-picture. Ayo po, sige po. Pwede po mag-request ng picture of open cam sila para open makita naman tayo, namin sila. guys. Yan. O, yan si Isabel. So ako po ay laging nabubudol ng Lazada at Shopee. Huwag kayong O, baka isa yung mag-alala. mga sa mga seller na yan. Kung may Kami mga po laging kayo pa, nabubudol. damit ni Marky yung Ayan. Okay. Ayan si John. Okay. Hi, Mary Joy. Yan. We'll have there. Okay. So, let's take a picture for ano ha. Okay. 1, 2, and 3. Okay. So, I think that's good to go for one photo kasi kita naman na lahat ng ano. Yun. Miss Wilma, Miss Rowena, Miss Lu, maraming po salamat. Hindi to ang last time, ha? Thank Pag you so bibigyan much. niyo pa po kami. So, sana po na may natutunan po kayo sa amin. Meron po, meron po. Thank Sige you. po, connect po much. namin So kayo much. pag ano pa po, ha? Bye-bye, guys, Thank everyone. you. Basta Bye, okay God po yung bless. schedule namin. Thank you. Sige po. Alright po. Thank you po. Thank you. Now, I'm thinking, Marky, kaya pa ba namin yung ano? May schedule ka ba tomorrow, Marky? Ikaw lang inaantay ko kasi ikaw yung Okay. ikaw ang ano ngayon. Kasi parang feeling ko ano na eh, yung 9:13. Pwede naman siya bukas. Wait lang, anong bang may schedule ba ako tomorrow? Kung kaya nyo, kaya pa ba ng mind nyo na mag ano tayo ngayon? Kaya pa? Batch.
Batch 15. Kaya Batch nyo pa? 15, are you guys here? Or let's do this tomorrow? Yes, G Di pa daw. daw. G, So we kahit need bukas to na po. wait. Game, G. Patay Sige, hindi. ka. Sige, wala tayong chance. Mag-generate Okay. tayo ng link. Generate po kami ng another link para sa batch 15. Thank you very much, guys. I love you. Mm. Give me 5 minutes to 10. Mikey, thank you, Coach Lloyd. Take your time, take your time, take your time. Sige. Sige po. Jan.